Magandang umaga po sa ating lahat, mga kapatid. Magandang umaga po, Father. Araw ng Martes sa ika-25 linggo sa karaniwang panahon, kapistahan ni San Padre Pio. Sa ating pagninilay, napakaganda ng sinasabi sa atin ng ating Ebanghelyo. Sino ba ang mga kapatid at ina ng ating Panginoon? At alam nating lahat ang sagot. Iisa lamang ang kanyang ina, yon ay si Maria. At sa totoo, hindi na nagkaroon ng ibang anak si Maria. Si Jesus lamang ang kanyang isinilang at wala ng iba. Pero sa pananampalataya, sinasabi ni Jesus, lahat ng kumikilala at nakikinig sa akin ang siya kong ina at mga kapatid. Kaya kung gusto natin tayo ay ituring ni Jesus na kanyang mga kapatid, napakasimple ng kanyang sinasabi. Pakinggan natin ang kanyang salita at tuparin ang kanyang mga utos. Si San Padre Pio ay kilalang-kilala sa kanyang kapanahunan dahil sa kanyang pagiging simple at masunurin sa Diyos. Sapat na sa kanya ang maging isang mahirap na pari na nagdarasal. Hindi niya pinangarap ang kung ano paman. Halos sa loob ng 40 taon, ikinulong niya ang kanyang sarili doon sa kumbento na kanyang pinagsimulan bilang praile. At doon siya ay nakilala bilang isang banal na praile, madasalin, magaling magbigay ng advice. Kaya dinadayo siya at pinupuntahan maging ng mga kilalang tao upang humingi ng kanyang advice upang magkumpisal sa kanya. At sinasabi sa kwento ng buhay ni San Padre Pio na siya ay nakakabasa ng kung ano ang iniisip ng tao, lalo na ng mga taong nagkukumpisal sa kanya. Alam niya kung ang nagkukumpisal na ito sa kanya ay nagsasabi ng totoo. Alam niya kung yung nagkukumpisal sa kanya ay talagang nagsisinungaling. At may mga pagkakataon, china-challenge niya yung nagkukumpisal sa kanya. Tinatanong niya ng maraming tanong para talaga makapagsabi ng totoo ang mga nagkukumpisal sa kanya. Biyaya ng Diyos na ibinigay sa kanya dahil sa kanyang pagsunod, kababaang loob at pagiging simple. Kaya mga kapatid, tularan natin ang napakagandang halimbawa ni San Padre Pio. Tularan natin siya sa kanyang pagpapakababa, sa kanyang pagiging simple, sa kanyang pagiging masunurin. At ang kanyang pinaka-objective sa buhay bilang praile, ang gusto ko lang naman ay maging isang mahirap na praile na nagdarasal. Yan lang ang gusto ni San Padre Pio sa kanyang buhay bilang isang praile, bilang isang pari. Kaya naman, magpahanggang ngayon, patuloy pa rin ang mga himala at mga kwento na kung saan ang lahat ng lumalapit at humihingi ng tulong na panalangin ni San Padre Pio ay nagkakamit nito. Lalo na kung ang
lumalapit sa Kanya at humihingi ng Kanyang panalangin, katulad niya ay namumuhay sa kababaang loob, sa kasimplihan at sa pagsunod sa kalooban ng Diyos. Kaya kay San Padre Pio, totoong-totoo ang sinasabi ng ating Panginoon. Ang mga nakikinig ng salita ng Diyos at tumutupad nito ang siya kong ina at mga kapatid. Amen.